Guys, kung totoong inalis nila ang docket laban dito sa DPWH na to, yung docket number sa DPWH, ibig sabihin pag may docket number, ibig sabihin may kaso. Okay? Yun yung kaso nila, yung case number nila. Ngayon, kung tinanggal nila o itinago nila, ibig sabihin nun, wala na. End of the story na about dito sa nakawan sa DPWH, inubos-ubos nila ang pera natin. Ni Evan nga ang pera doon na 89.9 billion sa PhilHealth. Kinuha nila, nilagay sa unprogrammed fund, ibinigay sa mga contractors. Nang dahil dyan sa tulay or sa ano pang ginagamitan nila sa flood control. Pag once sinabi na unprogrammed, doon nila kinuha yung pera na yun na galing sa PhilHealth. Hindi pa nga kumpleto ang isinuli ni Bangag ni Bongbong Marcos. Kasi sa 89.9 billion ang isinuli niya ay 60 billion. Ano ibig sabihin yan? Tapos na, wala na, nada na? Yung mga ginagawa sa Blue Ribbon Committee, wala na, nada na to? Gumagastos ang bansa para sa hearing na to. Akala nyo ba every time na may hearing, walang gastos yon sarili nila? Hindi. Ilaw pa lang, magkano ang ginagastos nun sa ilaw? Pagkain nila, lahat hearing nila, lahat yan may budget yan. Lahat ng gumikilos, lahat ng gumagalaw, may budget yan. So ngayon, alam nyo, hindi na siguro sabihin natin na ako natatakot ako dahil may inciting to sedition ako. Ako nananawagan na talaga, anong gagawin nyo? Men in uniform, Armed Forces of the Philippines, Police, pwede ba magdeklara na kayo? Ginagawa na tayo kung tanga. Sobra na to. Sa totoo lang, sobra na to. Kita nyo anong sinasabi ni Remulla? Yung tax evasion ay legal. Paano maging legal ang tax evasion? Kaya pala hindi ako nagtataka. Sa panahon ni Aquino, alam na alam ni Chris Aquino kung anong mga ginagawa nila. Kasi siya yung di ba? Fixer ng mga tax evader. Ngayon, alam nga yan yung tumakbo. Asa na ngayon? Nasa Singapore? Dating taga-Kuwa? Huwag na nating gayahin yung mga kabulastugan noon sa panahon bago si PRRD dumating. Natikman natin ang pagbabago. Natikman natin yung ginagawa ni PRRD. Ngayon, ginawa na naman ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon yung ginawa ng mga dating administrasyon bago si PRRD. Kayong mga pulis dyan, tama na. Gumawa na kayo ng aksyon. Kayong men in uniform, gumawa na kayo ng aksyon. Hindi na kailangan ng rally na yan ng mga tao. Ginagawa nyo lang pon ang mga tao. Kalabisan na to. Ngayon, kayong mga men in uniform, tingnan nyo kung anong ginawa ni Captain Abraham Traore. Kita nyo, umayos ang bansa nila. Gusto nyo ba yung mga bandido na ang magwala? Katulad ng nasa Syria? Ang mga bandido na ang kumilos, isinampal sa inyong mga men in uniform na kayo naman dapat talaga ang gagawa ng paraan para matapos na tong kahirapan sa bansa natin at korupsyon. Pati yung mga adik dyan, pinapabayaan yun na. Yung mga drug lords dyan, pinapabayaan nyo na. Tunito nila ng mga drugs na nakikita dumulutang. May action ba kayo? Wala. Puro propaganda lang. Puro lang photo ops ni Bongbong Marcos. Ano? Sino ba talaga? Kanino ba talaga kayo sumusumpa? Kayong men in uniform? Sa politiko? Ang politiko ba ang nagpapasahod sa inyo? Ang taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Sumusumpa kayo
sa taong bayan, hindi sa politician. Kasi hindi politician ang nagbabayad sa inyo. Taong bayan nga ang nagbabayad para magbigay ng sahod para sa mga politiko. Magbigay ng budget na ninanakaw nila. Pati kayo. Yung ginagawa ng ating gobyerno, ni kahit batas binibend na nila. Bending is not breaking the law. The same pa rin yan. Kahit binibend mo, hindi man mabibreak. Katulad nito, binibend mo siya, ganun pa rin yun. Kung sa Bisaya, gito is, parehos lang din yan kung sisirain mo to, break mo to. Kasi hindi nyo sinusunod yung batas, the same. Tax evasion is not illegal. Ano yun? So, inuudyok na niya yung mga tao kasi nga, yung mga mayayaman, pag na hindi na sila nagbabayad ng tax, okay lang. Patay ang gobyerno. Ako, sabi ko nga nun, huwag na magbayad kayo, huwag na kayo magbayad ng tax. Nanakawin lang din eh. Pero papaano yung mga less fortunate na dun umaasa sa tax? Yung mga nasa hospital, dun umaasa sa tax. Ang gobyerno natin, lahat na halos ng proyekto, umaasa rin sa tax. Hindi kaming tao ang magrarally, gagawa ng ganito, gagawa ng ganyan. Kayo na mismo na mga men in uniform. Armed Forces of the Philippines. Kayo ang pinakamataas na hinihintay namin. Kayo na lang. Kayo na lang. Ang mga pulis wala eh. Sunod-sunuran. No choice. Magkano lang ang itinaas sa inyo? Pero forever tayong magkakaganito. Nang dahil sa utang, bakit hindi kasama ang pamilya nyo? Sa problema sa bansa? Kayo lang ang naka-uniforme. Kayo lang ang may uniforme. Pero, hindi ba naghihirap ang pamilya nyo? Hindi nyo ba nakikita at nararamdaman ang pamilya nyo? Kailan pa ba kayo kikilos? Sobra-sobra na to eh. Huwag yun ang isipin yung affiliation. Huwag yun ang isipin ang kulay. Huwag yun ang isipin si Duterte. Isipin nyo kami. Sana may mga bandido sa Pilipinas eh. Sana buhay yung mga MI. Buhay yung Abu Sayyaf. Buhay yung mga ano dyan. Pwera lang mga NPA. Kasi nga mga NPA na yan, puro mga dilawan na andun na. Kasi si Martin Romualdez ang leader nila at si Bongbong Marcos ngayon. Pinapatay na nga kayo ng mga NPA, ayaw nyo pa rin. Pero nakikita nyo ba ang mga NPA nasaan? Nandun sa Congress. Hawak sila ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kita nyo? Tapos kayong mga sundalo nakikipagpatayan kayo sa mga rebuilding NPA na mga less fortunate din yung mga yan. Yung mga nire-recruit nila, mga mahihirap na nila lang yan, mga mababang nila lang yan. Ginagamit lang yan ng mga tao na nasa taas, nasa Congress yung iba. Nasa executive ang iba. Mayayaman pa nga yung iba eh. Mga dating congressman, mga dating representative nang dahil sa kanilang party list. CHR. Kayo ba mga men in uniform? Kakampi nyo ba ang CHR? Hindi. Kakampi ng CHR ang kalaban nyo. Gising kayo, huy, gising kayo, wake up.
stress na kami dito, no? Kami na sa malayo, stress kami dito dahil gusto naming magbago ang bansa natin. Marami akong kaibigan dito sa Facebook ng mga pulis, sundalo. Kayo yung bayani naming buhay. Kayo yung inaasahan namin. Kayo yung protektor namin. Huwag niyong antayin na yung magpuprotek sa amin, yung mga bandido na. Gusto niyo bang ganun? Na matutuwa kami na papatayin kayo ng mga bandido katulad ng nangyari sa Syria na magpatayan? Pero sila ang mga bandido ang kumuha sa pwesto at pinalayas ang presidente ng Syria. Kinuha nila ang bansa. Ibinalik nila sa tao. Hindi ba sampal sa inyo yun, mga men in uniform? Hindi ba magiging sampal sa inyo yun? Ano?